Game na ba? Hi, we are Present Play. My name is Charles. I'm Yugi. I'm JP. And my name is Seb. And today we are here at the Philippine Star to play a game called Pansamantala or Pangmatagalan. Let's go! Yan marunong, di nga nagaganyan eh. Yung train lang gagalaw mo, hindi yung buo. Hindi, yun. Ay, ito? Yeah. Ang haba ng letter ah. Nagsimula to noong 2019. May church event, sobrang lamig. Pinapik ko yung kuya sa tabi ko at nagtanong kung pwede ako makihiram ng jacket. Akala ko tatanggihan ako, pero siya pa mismo nagsuot sa akin. Uy, kinilig ko. After ng event, nag-picture taking, tapos pag uwi ko, na-surprise ako. My friend request from him. Naging kami eventually 3 taon. Minsan masaya, minsan malabo. Ngayon, magkaibang buhay na kami. Ako, single mom. Siya tuloy sa pangarap niya bilang teacher. Wow. Kung sabay kaming tumanda, kamusta kaya kami ngayon? 1, 2, 3, go. 2, 3, go. 2, 3, go. Medyo may galit siya doon. Direct, wag niyong i-cut yun. Pansamantala. For me, kasi the mere fact na Mere fact? hindi nagtuloy-tuloy yung something na meron sila, yun palang itself pansamantala na. Kasi parang their stars didn't align. Pwede mong palit ng sagot. Hindi na, malandigan mo yan. Kasi nagkakilala sila sa, di ba, sa simbahan. Church. Parang yun pa lang kasi parang destiny na. That siguro wrong timing lang kasi bata pa sila. What if sinadya nung guy na puntahan siya doon? Kilala pala siya. Kilala pala. Sabi niya, nilalamig to ah. Lamigin to? Lamigin to? Walang makukuha to. Malabo mata. Malabo mata niyan eh. Ay, Naging kami when I was 17, high school sweethearts. Kanina, 15, di ba? 15. Study first. Everything felt easy and right until college came. Went our separate ways and LDR took. LDR pa lang, alam ko na agad. Oo. We broke up knowing it was the best thing to do. 5 years later, life brought us back together and I felt a familiar spark. We talked, but eventually drifted once more. Maybe we had our time. Kung hindi kaya kami naghiwalay noon, kami pa rin kaya ngayon. O talagang hanggang doon na lang talaga kami. Lungkot naman niya. Siguro sa akin pansamantala kasi hindi kasi ako naniwala sa LDR. Ewan, parang ang hirap kasi magmahal ng taong hindi mo nakakasama, hindi mo nakakausap personally. There are people that we meet lang para maging part na ng buhay natin. Kasi if it's meant to be, it will be. Parang may hugot siya. Pamatagalan sa akin. Bakit? Bakit? Sige. Ang tagal nilang di nakita eh. Diba? Pag nakita ulit kayo, mararamdaman mo pa rin yan eh. Mahirap talaga yung LDR kasi minsan gusto mo ng mga date-date. So, Diba? pag gusto mo masaktan, LDR. Yan. Expert yan, vintage tong tao na to eh. Squeeze it. Nakilala ko siya early this year sa isang organization event sa school. Nagka-partner kami sa isang project. Cool na naman. Mga project, mahirap yung ganyan eh. And that's when we started getting close. Every day na kami nag-uusap, sabay mag-lunch, sabay umuwi. Ramdam kong may something. Ganyan din sa akin dati. Pero, hindi siya ready. Nag-relapse. Kakagaling lang niya sa breakup. Eh bakit siya Dali sumasabay umuwi? At ako naman, pilit kong inuunawa kahit ang sakit. Kasi gusto ko siya eh. Pero habang ako, parang letter ko to ah. Siya palayo. Ngayon, bihira na lang aming mag-usap. Walang closure, walang label, nabitin lang talaga. Timing lang ang hindi pumabor. Letter ko to talaga. Go. For me, pang matagalan kung naging sila, sabi niya nga nung una, di pa siya ready. Na-feel niya kasing may something sa kanila. Or baka story ko lang talaga kaya... Kaya ka nakaka-relate. Oo. Bakit ka yung magpaparamdam ng something kung hindi ka naman ready? O kawawa naman yung ready, umasa Ready siya. ako eh. Hindi naman ikaw yun eh. Hindi pala. Paano pag naging kayo, tapos bumalik siya dun sa mahal niya? O, di pansamantala. Pansamantala, yun na yun. Kasi hindi talaga sila meant to be. Parang one-sided kasi yung dating. So, Pansamantala. Akala ko office romance na. Office naman, hindi na school. Pero may gusto lang pala siya sa friend ko.
May crush ako na office mate. And my friends even pushed me to admit it. But I never did. I thought he knew. Lagi kasi akong nagbibigay ng food at tinatanggap naman niya. Fast forward a year, and I found out he liked my friend instead. I've moved on. And I'm still NBSB. Ano yun, NBSB? Si Seb, no basketball since birth. Pansamantala lang ba ito? Or was it something more? Ego. Pangmatagalan kasi tingin ko nasa nasa working stage na sila eh. So I think medyo mature na sila. Tingin ko kung nagsabi siya, baka mas naging malinaw. Hindi, mali. Mali? Hinahatid siya, tapos, syempre may something yun na naisip niya eh. Grabe naman, pag maghahatid kayo, ibig sabihin may something yun. Hindi naman kayo maghahatid ng wala lang. Samantala pa rin, wala pa rin akong pang matagalan. Kasi so far, wala pa akong nakikitang stories na worth pang matagalan. Wait lang, yung story, di ba? Yung sender, Office romance. may gusto siya dun sa guy. Oo. Tapos yung guy, may gusto sa friend niya. No, nalaman niya may gusto sa Oo. Tapos si sender and si guy, parang They hang out. naghahatidan. Yeah. Okay. So, pansamantala talaga ako. Kasi, first of all, red flag yung lalaki. Yung parang, ang ginagawa niya kasi, may gusto ko siya dun sa isa. Pero nakakatanggap siya ng kung yung Tinatanggap. affection nung hindi niya gusto. Na dapat magkuha niya. Dun sa Oo nga, ikaw talaga kuya. Mag-ano ka na lang, maghatid ka na lang ng mga ano. Baka ano siya? Mga Rider yata. Mga rider. Baka sa... Nabook mo to. Crush na crush ko ang guy na to noong high school. Classmate kong heartthrob, neat, matalino, at boy next door. Isang araw, nabooking ako ng friend namin na crush ko siya. Then nalaman kong crush din pala niya ako. Pero dahil sa tuksuhan, nagkailangan kami at hindi na nag-usap. Fast forward sa batch reunion, ang tagal kong inantay siyang makita at pagdating niya, mas maganda pa siya sa akin. Turns out, mas crush pala niya dati yung varsity team captain namin. Pero in fairness, inayusan pa niya ako ng Bestie. The plot twist is plot twisting. 2, 3, go. Pwede silang magkaroon ng pangmatagalan na friendship. Kasi nung nag-reunion sila, di ba? Parang nag-click yung personality nila, yung friendship nila. Inayusan siya minikapan siya, inayusan siya ng buhok. So, I think pwede naman maging pangmatagalan yung friendship nila. Sa akin, pansamantala. Kasi parang nangyari siya sa akin eh. Pero hindi yung part na, yung dulong part. Yung ano lang, yung parang tinukso kayo ng mga high school friends, ganun. Tapos nagkailangan na. Ganun yung nangyari sa akin. Pansamantala talaga. Yun nga, marami siyang pang hindi nalalaman eh, dun sa crush niya eh. No? So, siguro mga ano pa yon, mga puppy love, mga love-lovean pa lang yun, hindi pa yung true love. Feeling, yung sabing crush daw, baka may sabi niya, I like your hair. Paghanga. Paghanga, parang gano'n, hindi pala. Tapos nahiya siya, sabi niya, hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Or kaya, hinahanap niya pa yung sarili niya. O kaya nalaman niya, nung nalaman na crush, lumipat kasi nalaman na crush mo siya, kasalanan mo pala. Sinisi si sender. Hirap pagbulag May 11-year crush ako, di naging kami. Pero sobrang tagal kong umasa. Lumipat siya ng school na wala ang connection namin. Pero ako stuck pa rin. Hanggang sa nalaman kong may girlfriend na siya. Masakit. Pero doon ko na-realize, delulo lang talaga. Binalikan ko yung school for closure pero may dumating na bago. Uy! Dati ko siyang classmate and ngayon kami na. Ako ang nag-confess, ako ang nanligaw. Kung gusto mo, ipaglaban mo. Tinaya ko lahat at sa huli, minahal din niya ako at tinulungan niya akong mahalin ang sarili ko. Ready? 1, 2, 3. Huh? Bakit naman ganun? Ang matagalan kasi, although hindi nag-work yung first love niya, yung crush niya for 11 years, no? Naka-meet naman siya ng isang tao na mamahalin siya, pahalagahan siya. 11 years is so long. Hindi naman naging kayo pero naghintay ka ng 11 years. Tingin ko, yung nakilala niya na classmate niya din dati, yun talaga yung para sa kanya. Kasi dumating siya sa
perfect time ng buhay niya. Yeah. Imaginein mo, nung that time, nung matagal, di mo pa gusto yung magiging jowa mo in the future. Yun ang tadhana. Tinuruan niyang mahalin ang sarili ko. Doon pa lang sobrang galing na ni Kuya Ikaw, ganun din ginawa mo di ba? Tinuruan mo rin Oo. Pang matagalan, basta nasa sa inyo rin yan kung paano nyo papahalagahan yung relationship na meron kayo. Sanay na sanay Nakilala ko siya sa dating app noong November 2024. Uy. First time kong gumamit. Nag-click kami agad. Magka-vibe, magka-age, magka-lugar. Naging kami until December came. Doon na rin siya unti-unting nagbago. Nanlamig. Isang buwan lang. Hanggang sa makutuban ko, tama nga, active pa rin siya sa dating app. Nasaktan ako. Kasi minahal ko siya ng totoo. Pinaglaban ko siya kahit hindi siya tanggap ng pamilya ko. Pero siya, niloko ako, iniwan ako. After less than 2 weeks, may iba na. Huwag natin patagalin yung sagot dyan. May last line pa. Pinilit kong intindihin. Pinatawad ko rin. Parang pero di ko mapigilang tanungin ang sarili ko. Pansamantala lang ba? Ako o pang matagalan? 3, go. Ikaw, Kuya. Hindi, kasi pag dating app kasi, di ba, sa social media mo lang kasi makikita yan. Pwede mong pekein lahat. Yung filter mo dyan, 100. Yung filter mo, 100. Tapos matalas yung mo. Tapos meron ka pang blush. Ayun nga, mas maganda talaga na kung makipagrelasyon ka, yung nakikita mo mismo. O kaya, nakaka-date mo kasi doon mas lalo mo nakikilala yung tao. Pansamantala lang yung nangyari kasi sobrang bilis ng process. Tingin ko si ate, kung ikaw, pang matagalang ka. Pero huwag ka nang mag-dating app muna. Punta ka sa ibang mga places, kunwari sa work mo, o kaya sa church. Pinaghanap mo naman. Hindi, mas okay yun, di ba? Para hindi makakapag-heart ng iba. Sa akin naman, personally, wala naman masama mag-dating app. Pero, kilatisin mo yung tao. Gets naman na naghahanap ka ng affection sa ibang tao. Gets naman yun. Pero yun nga, hindi mo siya dapat hanapin sa dating app. Soon, pang matagalang ka na. Yes. Sa tamang tao. Perfect time, perfect place. Okay, perfect up. Perfect up. Uy, college best friend. Yung tipo ng friendship na halos lahat ng tao akala kami. Pero never naging kami. Alam ko na may feelings ako sa kanya. Pero ayokong sirain yung friendship. So I kept it to myself. Then one night, after a party, he got drunk and told me kung hindi ko siya naging girlfriend, baka tayo. I laughed it off. Pero ang totoo, nasaktan ako. Kasi dun ko na-realize na I was never the first choice. I was the safe space. Not the risk we're taking. Ay. Eventually, we drifted apart. He got engaged last year. I was happy for him. But deep down, I sometimes wonder kung ako kaya yung pinili niya noon, masaya kaya kami ngayon. 3. Nung una pa lang sana, nagtagpo na yung feelings nila kasi, hindi kasi sumugal si Kuya Torn between two lovers ang nangyayari sa kanya. By the Carpenters, ba to? Deserve mo na maging first choice. Magkakaroon ka rin ng pangmatagalan soon kasi pure yung heart niya di ba? Pero kung hindi naglasing si Kuya, hindi niya sasabihin yun. Bagay. Di sana wala siyang iniisip. Saka nanghihiram siya ng tapang sa alak. Alay mo, siya, tawag dito, hindi naman pala ganun yung totoong feelings niya. Troll lang. Lasing siya nung sinabi niya yon. So, agad yun, wala na. Don't talk while drunk. Siguro kung ilalagay natin sa perspective na may girlfriend na yung guy, pero pinili pa rin siya. Pansamantala pa rin yun for me. Yeah. Kasi kung maging sila man noon, magbe-break pa rin sila. Maybe not because of the first girlfriend, pero with other reasons. Kasi doon pa lang, parang hindi naging faithful yung guy. I don't believe sa mag-best friend na lalaki at babae. May intention tayo, kaya gusto natin ka-close yung babae.
Or may nakukuha siya sa'yo na hindi niya nakukuha sa girlfriend niya. Tama. Kaya huwag na kayo mag-dating app. Kanina pa yun. Kanina pa yun. Ibang story na to. Ibang story na to. At talaga namang sobrang saya ng game natin. Nag-enjoy ba kayo? Siyempre naman. Saya, nag-enjoy talaga tayo eh, no? Ano man, our latest single, Pansamantala, is out now sa lahat ng digital streaming platforms. And you guys can watch the official music film of Pansamantala on our YouTube channel. Just search Press It Play Pansamantala official music film on YouTube. And you guys can stay connected with us by following us sa mga social media accounts namin everywhere at Press Hit Play. Once again, we are Press It Play. See you guys next time. Bye-bye.